Gusto mo bang malaman kung ano ang BNB or Binance Coin? Para saan ba ito? At bakit nga ba posible pang tumaas ang value nito? Kaya panoorin mo hanggang dulo ang video para malaman mo kung bakit. Kaya kung handa ka na, let's go! Ano ang BNB? Ang BNB or Binance Coin ay ang native coin sa loob ng Binance ecosystem or sa loob ng Binance Smart Chain. Sa mga di pamilyar, ang Binance ay ang pinakamalaking crypto exchange sa buong mundo. Kompetensya nito ang Coinbase, FTX at iba pa. Nung nag-launch ang BNB noong 2017 pa, ito ay isang ERC20 token na tumatakbo gamit ang Ethereum network. And at that time ay may supply ito ng 200 million BNB coins. Pero ngayon ay may sarili ng network ang BNB at ang total supply ng BNB coins ay mas mababa na. Mamaya i-discuss natin kung bakit bumaba ito. So, originally, wala talagang ganong katinding purpose itong BNB bukod sa maging native coin lang ito sa loob ng Binance ecosystem. Pero nagbago ang lahat sa biglang pag-boom ng Ethereum na sa mga di nakakalam ay ang cryptocurrency na unang nakapag-implement ng tinatawag nilang smart contracts na isang revolutionary na idea na kung saan pwede na tayong gumawa ng mga applications gamit ang blockchain. Dahil dito, pwede ka na rin gumawa ng iba't ibang tokens sa blockchain, mag-mint ng mga NFTs, mga games at iba pa. At during this time din ay nag-boom ang DeFi or Decentralized Finance na kung saan powered din ito ng smart contracts. Basically, sobrang dami ng pwedeng gawin sa cryptocurrencies dahil sa pagkakaroon ng smart contracts. So, bakit natin sinasabi itong smart contracts? Kaya natin in-emphasize ito ay dahil isa ito sa dahilan kung bakit mas magiging malupit na crypto itong BNB. Dahil sa pag-boom ng smart contracts ay by September 2020 ay nilaunch na nga ng Binance ang kanilang sariling version na Binance Smart Chain. Kaya naman, meron na rin itong smart contracts tulad ng sa Ethereum. So, kung ano mang pwedeng gawin sa Ethereum like paggawa ng tokens, mint ng NFTs, pagkakaroon ng DeFi, paggawa ng mga apps, mga games, at iba pang komplikadong bagay ay pwede na rin gawin sa Binance Smart Chain. Pero so far ay much better sa Ethereum dahil mababa ang transaction fees dito sa Binance Smart Chain at mas mabilis pa. Hindi ito tulad sa Ethereum na may mataas na gas fee at medyo mabagal kada transaction. Pero instead na gumawa sila ng sariling code ay minodel or kinopya na lang nila kung ano ang code sa Ethereum para maging pareha sila ng features. At syempre binago na lang nila para mas maging mabilis ito at mas maging mura ang mga transactions. Syempre, bago tayo mag-invest sa isang cryptocurrency, dapat nating malaman kung ano ba ang use case nito or kung ano ba ang kaya nitong gawin. Pero bago yon, alam mo ba na ang presyo ng lowest na value ng BNB ayon sa CoinGecko ay around 2 pesos lamang? At yun ay 4 years ago. At ang pinakamataas nitong naging value ay around 33,000 pesos this year lamang. And as of this recording ay nagkakahalaga na ito ng around 27,000 pesos. So, okay. So, ano nga ba ang use case ng BNB? Number 1, trading. Syempre, just like any cryptocurrency, pwede mo ring i-trade or i-swap ang BNB papuntang ibang crypto. Number 2, transaction fees and trading fees. So, sa loob ng Binance ecosystem, pwede mong gamitin ang BNB mo para makamenos ka sa mga fees or na magkaroon ka ng mga discount sa iba't ibang features ng Binance. Number 3, credit card payments. Pwede mo na rin ipambayad sa iyong credit card kung meron kang BNB. Pero syempre, hindi sa lahat ng credit cards ay available ito. Mostly sa mga crypto-related credit cards lang ito pwede. Number 4, payment. Yung ibang mga online store ay pwede na rin mag-accept ng mga BNB as payment sa kanilang mga produkto or services. Number 5, book hotels and flights. Pwede mo na rin gamitin pang-book ng iyong mga travel ang BNB mula sa mga partners ng Binance tulad ng sa Travala.com. Number 6, loans. So, pwede mo na rin gamitin ang BNB para maging collateral ito sa mga loans using other crypto platforms. Sa loob rin ng Binance, pwede rin ito. Number 7, charity donation. Using BNB, pwede ka na rin mag-donate sa mga charity na kapartner ng Binance. Number 8, Binance Liquid Swap. Gamit din ng BNB mo ay pwede ka na rin maging liquidity provider or mag-provide ng liquidity sa Binance para mas madaling mag-swap ng iba't ibang cryptocurrencies.
Number 9, Binance Launchpad. So sa mga di pamilyar, itong Launchpad ay isang exclusive token launch platform gamit ang Binance. Ang aim nito ay masuportahan ang mga bagong crypto or mga bagong crypto projects. Marami na ring crypto ang nag-launch using Binance Launchpad. Alam ko every month or every other month ay may mga bagong tokens ang nilaunch dito. So kung meron kang mga BNB ay pwede mong i-stake ito para makapag-farm ka ng new tokens na nasa Launchpad. And eventually, kapag officially listed na ito sa Binance, ay pwede mo na rin itong ibenta or kung listed na sila sa ibang mga exchanges. So basically, parang free money ito. Siyempre, mag-i-stake ka lang tapos magkakaroon ka na ng bagong tokens. At maraming nagpa-participate sa ganito dahil sobrang dali lang and at the same time ay kikita ka pa ng pera. Number 10, DEX at iba pa. So tulad ng Uniswap ng Ethereum, meron ding DEX or Decentralized Exchange na tumatakbo sa Binance or sa Binance Smart Chain. At ito nga ay ang PancakeSwap. At isa ito sa mga pinakasikat at gamit na DEX sa buong mundo. Pwede kang mag-swap ng tokens papunta sa bagong tokens. May mga pool, may mga farm, at marami pang ibang function na gamit ang BNB dito sa PancakeSwap. At syempre, marami ring mga scam na tokens ang nagsusulputan dito sa PancakeSwap. So, ingat din kayo dyan at i-check nyo ng maigi ang mga smart contract address bago kayo mag-swap. Marami pang ibang function ng BNB, pero usually nasa loob na yan ng Binance ecosystem. Di na natin isa-isahin yun para mas maigsi na lang itong video natin. Lahat naman yun ay makikita sa loob ng Binance website or sa Binance app. So kanina, diniscuss natin yung value ng BNB and bakit nga ba potentially na tumaas pa ang value nito. Kaya naman, bakit tataas ang value ng BNB? So sabi natin kanina, ng BNB ay originally merong total supply na 200 million BNB coins. So ganong kadami. Pero ngayon, ang total circulating supply ng BNB ay around 168 million BNB coins na lamang. So bakit nagkaganon? Ito ay dahil sa tokenomics na mayroon ang BNB, na which is nagkakaroon nito ng tinatawag na coin burning. Kaya lumiliit ang supply nito at kapag nangyari yon ay potentially tataas pa ang presyo ng BNB. Which is base na nga sa price history ng BNB ay ganun na nga ang nangyari kaya tumaas ito. So every 3 months ay permanently na biniburn ng Binance ang supply ng BNB. Yung BNB na nabiburn ay base sa overall quarterly trading volume sa Binance. So ito ay magpapatuloy hanggang sa umabot ang total supply ng BNB patungong 100 million BNB coins na lamang or 50% sa kabuuang original total supply nito. Final thoughts. So para sa akin, okay din naman itong BNB or Binance Coin. Dahil gamit na gamit talaga yan, lalo na kung gumagamit ka ng Binance or nagpa-participate ka sa Binance Smart Chain through apps, mga play-to-earn games, or sa mga exchanges or DeFi. Alam ko na maraming mga play-to-earn games ang nasa Binance Smart Chain dahil nga sobrang mura nito at mabilis rin naman ang transaction speed. Although at some point nung sobrang hype ang mga play-to-earn games ay nagkaroon na rin ito ng matinding pagbagal dahil nga sa congestion. Pero overall, kung magstay ang Binance at gumanda pa ang reputation nito or kung mag-improve pa, ay for sure na mas magiging valuable ang BNB. Ang isa lang problem dito sa BNB ay dahil under ito ng isang centralized platform ay medyo centralized din ito. Kumbaga, kontrolado ng Binance ang mangyari dito. Unlike sa ibang mga cryptocurrency na decentralized ito at walang may matinding authority ang pwedeng kumontrol dito. Pero kung gusto mo pa rin mag-invest sa crypto, ay meron din tayong mga link dyan sa ibaba na pwede mong gamitin para maiwasan mo rin ang mga scams at mga peking links. Kaya naman, ugaliin na mag-invest lamang ng mga extra na pera dito sa crypto, yung mga perang kaya mong isugal or na mawala. Dahil hindi guaranteed na tataas ang value ng mga crypto na naka-invest ka. Dahil posible rin itong bumagsak. Kaya naman maging matalino ka sa pag-i-invest at huwag ka mag-i-invest lalo na kung utang money lang yan.
Maraming salamat sa panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video.